Pag-ibig, hindi ito nagre-represent na mabibigay tayo sa ating kapwa sa paningin ng iba na parang napakabait natin. Hindi rin ito nagre-represent sa iibigin natin yung isang tao dahil gusto natin siya at gusto rin ng laman natin na may makuha at magawa doon sa taong yun. Kaya gagawin natin, iibigin natin siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya na kung ano-ano hanggang sa mauto natin siya at makuha natin siya. So, hindi doon nagre-represent yung pag-ibig. Kaya ibig sabihin, mag-ingat tayo pagdating dun sa mga napapakinggan natin about dun sa sinasabi lang na pag-ibig. Dahil meron din dun sa Sodoma at Gomora at sa panahon ni Noe na mga pinuksa ng Diyos na lugar na nag-iibigan. Nag-iibigan sila dahil may mga nasa sila sa isa't isa. So, ibig sabihin, hindi yun yung ibig sabihin ng pag-ibig na binabanggit sa Biblia. Ang pag-ibig ay hindi nag-uugaling mahalay. Ibig sabihin, ano ba yung mga mahalay na pag-uugali? Kumbaga, yung parang tinatawag na green-minded, alam ba naman natin yun? Sa ibang mga youth, alam yun eh. Ibig sabihin, yung nag-iisip ka ng mahalay sa kapwa mo, na parang nagagandahan ka sa kanya, mayroon kang gustong gawin sa kanyang mga bagay na malaswa, o kaya yung parang ginagawan mo siya physical na, kanyari, hihipuan, o ano pa mang bagay na parang mahalay yung dating, kahit sa usapang mahalay, kwentuhang mahalay, o yung iniisip pinapanood na mahalay, iyon yung pag-ibig na nagre-represent na hindi ka gumagawa yung sarili mo doon sa mga mahalay na bagay. Sabi rito, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Ibig sabihin, yung hinahanap mo yung sarili mo, ibig sabihin, kung ano yung gusto ng sarili mo, bagamat alam mong mali o masama, tapos ginagawa mo. Yun yung ibig sabihin na mali, na wag mong gagawin yun. Kaya sabi rito, hindi nayaya mo to. Ibig sabihin, hindi agad na siya magagalitin. Hindi inaalumana ang masama. Ibig sabihin, hindi niya ginagawa yung mga bagay na evil thing. Ibig sabihin ng evil thing, yung mga bagay na evil na, kunyari, mga masamang gawain, pinapanood, iniisip, sinasalita, o yung mga bagay na plano ng mga masasamang evil thing. So, ibig sabihin dito, yung pag-ibig pala, nagre-represent to na pinipigilan natin yung sarili nating masasama. Yung sarili natin na, sabihin natin kung likas man ang sarili natin na pagiging masama, pipigilan natin yun. Kundi ang susundin natin ay ang udyok ng banal na espiritu. Hindi nagagalak sa kalikuan. Ibig sabihin, hindi siya masaya sa mga bagay na nakikita niyang mali. Kunyari, nakakita siya ng masama, nakikita siya ng ginagawang mali o masama o marumi o mga mahahalay o yung mga bagay na alam niyang masama iyon. Kumbaga, hindi siya masaya doon. Sabi rito, kundi nagagalak sa katotohanan. Ibig sabihin, nung nagagalak sa katotohanan, gusto niya yung mga bagay na katotohanan. Ano ba yung nagre-represent sa bagay na katotohanan? Ito yung salita ng Panginoon na katotohanan galing sa kanyang salita sa pamamagitan ng Biblia at sa pamamagitan ng banal na espiritu, pinauunawa ito sa atin. So, ibig sabihin, gusto niya yung mga gospel, mga bagay na about sa Panginoon. 2 John 1 verse 6. At ito ang pag-ibig. Sabi pa dito yung nagre-represent na pag-ibig o yung definition na isa pang definition na tayo'y magsilakad ayon sa kanyang mga utos. So, kaninong mga utos ba ito? Ibig sabihin, sa utos ng Diyos. Ito ang utos. Ibig sabihin, ano raw yung utos? Na tayo'y magsilakad sa Kanya. Ibig sabihin na tayo magsilakad sa Kanya, magsilakad tayo sa Kanyang mga halimbawa, sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga utos. Kanino? Sa utos o salita ng Diyos. Gaya ng inyong narinig ng pasimula. Ibig sabihin, nung narinig pa natin mula pa man noon hanggang sa panahon natin ngayon na hindi naman siya nagbabago o nasisira o pinapalitan na sinasabi dun sa Matthew chapter 5 verse 17 to 19 na iyon pa rin yung ibig sabihin ng pag-ibig. Na ibig sabihin, sundin o lakarin natin ang kautusan
kaparaan o halimbawa ng Diyos. So, ibig sabihin, kung mahal mo ang kapwa mo, hindi mo siya gagawa ng masama. So, ibig sabihin, nagre-represent yun dun sa 6. Ibig sabihin, huwag mo siyang papatayin, huwag mo siyang pagnanakawan, huwag mo siyang pagbibintangan, huwag mo siyang, kumbaga, iimbutin mo yung mga pag-aari niya o parang pagnanasahan mong gusto mong makuha. So, yung isa naman pag-ibig nagre-represent na pag-ibig sa Diyos. Kung pag-ibig natin o pagmamahal natin sa Diyos, diba, sinasabi roon, huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. So, kung inibig natin ng Diyos, siya lang ang Diyos natin, yung Panginoong nasa langit, na hindi yung nag-iibig tayo o gagawin natin sambahin yung mga Diyos-Diyosa na hindi naman nakakakita o nakakarinig. So, kung mahalin natin ng Diyos, hindi natin gagawin na panggitin yung pangalan niya sa walang kabuluhan, sa mga joke, sa pagmumura, sa mga kwentuhang walang kabuluhan. At kung mahalin natin ng Diyos, pahalagahan natin na siya ay may likha ng langit at lupa. Paano natin ito malalaman? Sa sinasabi niyang kanyang salita o kanyang utos o batas na igalang natin, ipangilin natin ng araw na kanyang itinakda. Ito ay araw ng Sabado o Sabat. Yung Saturday na ikapitong araw na nakalagay sa Biblia. Hindi lang ito doon sa panahon ni Moises, kundi ito ay panahon pa man nung nilikha niyang langit at lupa. Diba sabi roon, kung babasahin natin sa Genesis chapter 2 verse 2, sabi roon, at nagpahinga siya ng ikapitong araw na nagre-represent na kanyang ipinangilin, ibig sabihin, itinangi, pinabanal, na hindi sa iba't ibang anong pamang araw, kundi ito'y kanyang itinangi. Nakasulat din dun sa Biblia na sinasabi ng Diyos, kung mahal mo ako, ay susundin mo ang aking mga utos. Ibig sabihin, susundin natin ang salita ng Diyos kung mahal natin siya. Ibig sabihin, yung salita ng Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na sinasalita sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng mga napapakinggan natin ng pagsisisi, pagbabagong buhay. Kung mahal natin ang Diyos, susundin natin yun. Susundin natin yung mga bagay na gusto ng Diyos. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Ibig sabihin yun, yung long suffering. Ibig sabihin, mahaba yung pasensya niya. Hindi niya agad minamanifest o pinapakita na siya ay galit. Ibig sabihin, nagpipigil siya. Ibig sabihin, hindi niya ginagawa yung mga bagay na alam niyang ang pangit sa paningin ng kapwa. Kumbaga, dito yung tinatawag na pinipigilan niya yung sarili niya sa mga bagay na alam niyang mali.